Merry Christmas, everyone! Roar! Merry ba ang Christmas nyo? Pigaw sa amin kasi super merry. Kasi nagpakatay talaga si father ng dambuhalang baboy. As you can see, palabas pa lang yung araw. Busy na kami. Actually, maaga pa talaga gumising si mother tsaka si father. Nagising na lang ako sa ingay nila habang nagkakapi sila. Kasi habang nagkakapi sila, grabe talaga ng tinikal nila kasama yung magkakatay ng baboy. Bali, kumuha na lang si father ng magkakatay ng baboy kasi hindi naman siya marunong. At this time, kinuha na nila yung baboy sa kulungan nito. At pinagtutulungan na nga nila para gapusin ito. Pero grabe, nahihirapan talaga sila sa pagtali ng mga paa nito. Kasi grabe, sobrang lakas niya talaga. At dito nga itinali na lang nila sa puno ng kahoy at pinagtulungan na lang nila. At habang kinakatay nga yung baboy, umalis talaga si mother. Kasi naiiyak siya. Kasi narinig niya yung baboy na umiiyak habang kinakatay. Yung baboy na kauna-unahang inalagaan niya. Itong baboy na to kasi, ang puhunan ng pagbababoy nila ni father. Kaya super emotional talaga si mother habang naririnig niya yung baboy na umiiyak. At dahil emotional si mother, parang nahawaan ako kaya umalis ako dun. At nagtimpla na nga lang ako ng kape. At habang nagkakape nga ako, may dumating kaming bisita kaya tinikal kami dira. Tinikal nga wala pa kadtuan, tinikal here, tinikal there, tinikal everywhere. At tingnan nyo naman dito si Taklong, grabe talaga yung tuwa niya kasi binigyan siya ng regalo. At pagkatapos ko nga magkape, pumunta ako dito sa kanila. At dito nga naabutan ko sila na kinikiskisa na yung baboy para matanggal yung mga balahibo nito. At habang nagkakatay nga sila, ang inyong senyoritang Duna, nagpapakain naman ng mga baboy. Kasi nga hindi pa ito napakain ni father kasi busy pa siya. At this moment, pinahiran nga nila ng dahon ng kapayas at asin yung katawan ng baboy para daw mas lalong makita yung mga balahibo nito. At habang hinihiwa nila yung baboy, may binigay sila sa akin para ihawin ko daw. Ulamin daw nila. At dito nga dumadami na yung mga tao kasi kukunin na nila yung order nila. At habang itong tito ko, inaasikaso na yung mga bituka ng baboy kasi gagawin itong dinuguan. At dito nga pinagtutulungan na nila para mabilis matapos kasi uulamin pa namin ito sa tanghalian. At grabe, ito ako naiiyak na talaga dito sa ginagawa ko. Grabe talaga yung usok habang nag-iihaw ako ng baboy. Tapos naiinis pa ako dito kasi grabe talaga yung apoy. Sunog na yung baboy pero sa loob nito hilaw pa. At matapos nga nila ma-distribute lahat ng order, kumain na din sila. At hindi pa nga ako kumain kasi ang dami pa nilang pinapahabol na ihawin ko daw. At dito nga may ibinigay na naman silang sobrang laki nito Busog na ako sa usok ng baboy. At habang nag-iihaw nga ako, lumapit sa akin si Senyorita Duna nyo. Ipinakita niya nga sa akin itong super liit na butiki. Siguro kakapisa pa lang nito kasi may white pa sa kanyang paa. At maya nga, meron na namang binigay si father. Ihawin ko nga daw para ulamin niya kasi hindi pa siya nakakain kanina. At dito nga meron na namang isinalang ang tito ko. Bali mga laman loob ito ng baboy. Pinabantayan niya nga sa akin at hayaan ko lang daw magmantika. At grabe, tingnan nyo, ilang minuto pa lang nakasalang, nagmantika agad. Sigurado aatake naman to si high blood. At nung maluto na nga yung iniihaw ko, pinaghihiwa na ito ni Taklong. At dahil nga kakain na kami, pinaghugas ko muna si Senyorita Duna nyo. Dahil nga wala na kaming magamit na pinggan. Dahil nga yung mga pinggan at mga baso dito sa bahay, pinagtatago ng mother ko. At dahil nga naguhugas pa ng mga pinggan, itong bunso naming gingging, inutusan muna ni father na paliguan muna itong mga baboy kasi kukunin ito ng buyer. Sinabihan siya ni father na paliguan muna ang mga baboy para may pampaayos siya ng phone niya. Kaya ito siya ganado sa pag-spray ng mga baboy. At dahil nga kakain kami, pinalitan muna ako ni Roy sa pagdabok-dabok di sa mga sinunad di ho akay kadamo gid. At sabay-sabay na nga kaming kumain ni na father, mother at brother, sister. Dahil nga kanina hindi kami nakasabay kumain sa mga tumulong kumatay ng baboy. Bali pinauna na namin sila. At sakto pagkatapos namin kumain, bakit binakit nila ang kaldero nga mainit? Bali inasikaso na nga nila itong mga laman loob ng baboy. Bali ginlapuhan nila para magkarakuha man ng mga germs kag para maghumok-humok kag para dali na lang lutuon. At this time nga inasikaso na ni mother at ng tito ko yung mga order ng mga taga-baryo. Bali isasabay na nga lang nila ito dahil magde-deliver din sila ng buhay na baboy. At dito nga minikos-mekos na ni Insan yung mga laman loob ng baboy. Nilagyan niya pala ito ng dahon ng babana at kape na puro. At minikos-mekos niya na nga ito para matanggal yung mga amoy at germs. At sa mga oras nga na to, inasikaso na ni Taklong
Dodong at Father at ng iba pa yung mga i-deliver na baboy. Bali, 4 na piraso pala yung bibilihin na baboy. Bali, binili pala ito ng tagabayan at sa baryo lang ito i-deliver ni Father. Kasi yung daan talaga dito papunta sa amin hindi talaga mabangbang. Baka masira pa yung angkar nila pag dito nila kunin sa amin. At pinabuhusan nga ito ni Father ng tubig para di daw uhawin. At dahil nga magtatanghali na sigurado maiinitan talaga to. At ito na nga, luto na yung chicharon na pinamantika ng tito ko kanina. At tingnan nyo, sobrang dami talaga ng mantika niya. Grabe kasi talaga yung taba ng baboy ng father at mother ko. Kaya ito habang nagbo-voice over ako, umay na umay pa rin. At sakto nga pag alis niya na father na nag-deliver ng baboy, nakalabas yung isang baboy sa kulungan niya. Bali, kapatid pala ito ng mga baboy na i-deliver ni father. Kaya siguro tumakas ito sa kulungan niya. Kasi bakit hindi siya isinama? Naiwan siya tuloy mag-isa. Kaya kami ni Senyorita Dunanyo, habol na habol sa kanya. Inibigyan nga namin siya ng pagkain pero ayaw niyang kainin. Uy, di pa. Dik. Ote man, sobra mo kahublagan kung di ka karatasma ka. At dito nga binibigyan ko siya ulit ng kanyang pagkain pero ayaw niya pa rin kainin. Nagtatampo ata to kasi iniwan na lang siya mag-isa. Sa 2 buwan pa naman ang pagsasama nila tapos bigla na lang siyang iiwan. At hinayaan nga muna namin ni Senyorita Dunanyo na magliwa-liwa siya. Kasi sigurado hindi naman yun lalayo. At sa mga oras nga na to, malapit nang maluto yung dinuguan. Bali, ilalagay na lang tong dugo ng baboy at hintayin kumulo. At nung maluto nga yung dinuguan, kumain na rin sila. Hindi ko nga lang nabidyohan kasi nagcha-charge pa ako ng phone ko. At mga bandang 1:00 nga ng hapon, inasikaso na ni Father yung ulo ng baboy. Pinaiwan pala ni Father yung ulo ng baboy. Kasi ito lang yung lulutuin namin ngayong Pasko. At dito nga pinagtatanggal niya yung mga laman sa ulo dahil i-freezer namin to. At dahil nga ito na nga lang yung lulutuin namin sa New Year. Pagdating ng New Year kasi hindi na magpapakatay ng baboy si Father. At tinulungan na din siya ni Mother na mag-asikaso nito. At itong bunso naming genggeng, tingnan nyo naman oh. Yahay buhay lang, patingin-tingin lang. At sa mga oras nga na to, ginpadabok ako ni Papa sang kalayo kay matinlag ko na sa ulo sang baboy. Para nga mamayang gabi, luto na ito. Hindi na magsalasala sa niluto ay Bao dadamo, handa ba? At pinahugasan nga ni Father yung ulo ng baboy dito sa kapatid naming genggeng para maumpisahan ko na tinlag kay grabe, maliit na ni Daad. At isinalang na rin ito ng kapatid naming genggeng. At grabe, tingnan nyo ito si Senyorita Dunanyo o nahihirapan dito sa paglugay-lugay sa iya nga ginaluto. At tingnan nyo naman sa sobrang dami naming panggatong, nasunog tuloy yung niluluto ni Senyorita Dunanyo. Bali, ikapangalawang salang na pala ito ng laman loob ng baboy para gawing chicharon at pamantikain. O, tingnan nyo, hindi na talaga ito makakain. Hindi na ito lasang baboy, kundi lasang pait na ito. Kasing pait ng buhay ni Senyorita Dunanyo nung iniwan siya. At dumating na rin yung kapatid naming gingging. Kumuha pala siya ng dahon ng libas at lemongrass dahil ilalagay dun sa tininlag nga baboy. Nahugasan ko nga ito sa kanya at ipinalagay. At tingnan nyo naman hindi talaga inayos do pasusungol gid nga pamutang At hinayaan na nga lang namin ito na nakasalang sa mahinang apoy. At mga bandang 4:00 ng hapon, nagpakain na rin ang mga baboy si Genggeng at Senyorita Dunanyo. Senyorita Dunanyo yung taga-spray, si Genggeng nyo naman yung taga-pakain. Tingnan nyo naman si Senyorita Dunanyo ang lalim ng iniisip. Siguro yung ex niya pa rin yung iniisip niya dyan. Fast forward, kinagabihan, nagtagay-tagay kami kaupod ang nanay